Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. You know, what's up mga Jeprox? Kumusta po kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman nagbabalik. Ito nga, may kumakalat sa social media na si Joel Villanueva daw ay lilipat ng kampo or babaliktad na siya. Naniniwala ba kayo doon, guys? Ako kasi meron pa rin akong pinanghahawakan kay Senator Joel Villanueva kasi naramdaman ko kasi siya doon sa ano niya noon sa Senate nung sa plenary nila na yung sinabi niya tungkol sa sa flood control. Trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Ako ramdam na ramdam ko sa dyan Naniniwala ako sa kanya, totoo yung sinasabi niya Naniniwala ako may takot siya sa Diyos. Unang-una, kapag bumaliktad siya, ano magiging stand niya? Babaliktarin niya lahat yung mga pinagsasabi niya dyan. Tapos, may mga napapanood din ako sa grabe na pag nagsasalita siya sa kongregasyon nila tungkol sa corruption, sa flood control. Di ba? Hindi lang taong bayan ang mawawalan ng gana sa kanya or magagalit sa kanya, kundi pati yung kongregasyon nila. I don't think ipagpapalit ni Joel Villanueva yun Kaya yung sinasabi, yung kumakalat sa social media na si Joel Villanueva or si Senator Joel Villanueva babaliktad. Sa tingin ko hindi siya babaliktad. Yes, pupunta siya. Gagawin niya yung pupunta siya sa session, sa special session, just in case magkaroon ng special session. Maaaring pumunta siya doon, pero I think maninindigan siya sa tama. Hindi lang yung kapakanan ng taong bayan yung nakasalalay dito, pati yung kongregasyon nila nakasalalay na rin dito Pero ako, Senator Joel, kung ako sa'yo, pagpalagay na natin na meron silang pinanghahawakan laban sa'yo, kung naninimbang ka, ako para sa akin, mas gugustuhin kong makulong na nasa likod ko yung taong bayan kaysa naman bumaliktad ka na wala na. Pag bumaliktad ka, mahahawakan mo pa rin yung kapangyarihang yung posisyon na hawak mo ngayon, pero malapit na yan agad. Sa sandaling panahon matatapos din yan agad. Nothing is permanent dito sa mundo. Sir Joel, alam mo yan, nagbabasa ka ng Biblia. Parehas tayo, nagbabasa tayo ng Biblia. Alam mo na wala sa katwiran yung gagawin mo kung sakaling babaliktad ka. Kaya naniniwala pa rin ako sa'yo, Senator Joel Villanueva. Sana makarating sa'yo ito. Hindi ko alam kung makakarating sa'yo, pero sana talaga makarating sa'yo ito. Naniniwala pa rin ako di ka babaliktad. Yung panig nyo na lang ang inaasahan ng taong bayan para meron pang magandang future ang Pilipinas. Kapag pati kayo nawala,
I don't think may pupuntahan pa tong bansang to. Wala na talaga. Ayawan na pag nangyari yan. Ayawan na. Alam ko, Senator Joel, naniniwala ka sa Diyos. At alam ko rin na alam mo na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hawak nila yung yung power. Tama, hawak nila yan ngayon. Yung power dito sa lupa. Pero dadating ang panahon pag ang Diyos ang kumilos, kahit anong galaw nila, baliwala lahat ng mga kapangyarihang hawak nila. Hindi mo yan masasabi, Senator Joel. Isang maling desisyon mo lang, lahat pwedeng mawala sa'yo pag kumilos ang Diyos. Isang maling desisyon mo lang. Kaya pag-isipan mo yan mabuti. Pag-isipan mo yan mabuti. Hindi kita dinidiktahan. I'm just suggesting what I think is right. Naniniwala pa rin ako sa'yo. Kasi alam ko, alagad ka ng Diyos. And the voice of the people is the voice of God. Ghost Super Health Centers, non-operational. Ano ba yan? Anong tingin niyo sa amin? Wala namang karapatan ang mga anak ng Diyos na magkaroon ng righteous indignation. Hindi po tayo masisinda.